Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Morena Lim at ito ang TVNet Weekend Report. Kalabing-1 sa buwan ng Abril taong 2026. At sa ulo ng mga balita, supply ng kuryente sa lalawigan, balik normal muli ayon sa Ormeco. Ayuda ipinamahagi sa mga tricycle drivers sa Calapan. At task force itinatag kaugnay sa naganap na sunog sa Mount Halcon sa Baco. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, matagumpay na naipatupad ng City Disaster Risk Reduction and Management Department o CDRRMD ng Calapan City ang Oplan Sagip Buhay Semana Santa 2026 mula Marso 30 hanggang Abril 6, 2026 bilang paghahanda at pagtugon sa inaasahang pagdagsa ng mga tao sa iba't ibang lugar sa lungsod. Matagumpay na naipatupad ng City Disaster Risk Reduction and Management Department o CDRRMD ng Calapan City ang Oplan Sagip Buhay Semana Santa 2026 mula March 30 hanggang April 6, 2026. Ito'y bilang paghahanda at pagtugon sa inaasahan nilang pagdagsa ng mga tao sa iba't ibang lugar sa lungsod. Layunin na nasabing operasyon na matiyak ang kaligtasan ng publiko sa mga simbahan, dalampasigan, resort, pantalan at iba pang pampublikong lugar sa panahon ng Semana Santa. Nag-deploy din ang CDRRMD ng mga tauhan sa iba't ibang lokasyon upang magsagawa ng monitoring, roving operations sa tagarang pagtugon sa anumang insidente. Sa kasagsagan ng paggunita, lalo pang pinaigting ang operasyon sa pamamagitan ng paglalagay ng rescue boats at jet skis sa mga kilalang beach resort upang masiguro ang mabilis na rescue response. Nagsagawa rin ng pagsusuri sa lagay ng panahon at heat index upang makapagbigay ng agarang babala at paalala sa publiko. Nagbigay din ng mga tauhan ng emergency at medical assistance sa mga nangangailangan at nagsagawa ng basic life support at first aid orientations upang madagdagan ang kaalaman ng publiko sa pagresponde sa mga emerhensiya. Sa kabuuan, naging maayos, ligtas at kontrolado ang paggunita ng Semana Santa sa lungsod at walang naitalang malaking insidente sa buong panahon ng operasyon. Samantala, muling gumampan sa kanilang tungkulin ng Philippine Coast Guard Auxiliary sa kanilang humanitarian mission sa pamamagitan ng aktibong pakikiisa sa pagtulong sa mga pasahero sa kasagsagan ng peak travel period ngayong Semana Santa. Muling kumampan sa kanilang tungkulin ng Philippine Coast Guard Auxiliary sa kanilang humanitarian mission sa pamamagitan ng aktibong pakikiisa sa pagtulong sa mga pasahero sa kasagsagan ng peak travel period nakaraang Semana Santa. Bahagi ng regular na mandato ng PCGA ang pag-aalay sa mga biyahero tuwing dumarami ang mga pasahero sa mga pangunahing okasyon gaya ng Pasko, Undas at Semana Santa, kung kailan mas mataas ang bilang ng mga umuuwi at bumabiyahe sa iba't ibang pantalan sa bansa. Ngayong taon ay sinagawa ang deployment ng mga miyembro ng PCGA alinsunod sa memorandum na inilabas at nilagdaan ni District Auxiliary Director CGA District Admiral Mark Leandro Mendoza na nag-aata sa mga auxiliary personnel sa kanilang area of responsibility na tumulong sa mga concerned agencies sa pagpapanatili ng kaayusan, kaligtasan at mabilis na serbisyo sa mga pantalan mula March 28 hanggang April 5, 2026. Sa Calapan Port, ipinatupad ang Oplan Biyaheng Ayaw Semana Santa at Summer Vacation 2026 sa pakikipagtulungan ng Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, Philippine National Police, Police Maritime Group at Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kagad naman tumugon ng mga miyembro ng PCGA 505th Squadron sa pangunguna ni Director Auxiliary Squadron Commander Joel Mancio, kasama ang PCGA 517th Squadron sa pamumuno ni Director Auxiliary Squadron Commander Edmund Casanova upang tumulong sa pamamahala ng daloy ng mga pasahero sa pantalan.
Sa pamamagitan ng Malasakit Help Desk, naging mas epesyente ang pagbibigay ng agarang assistance sa mga biyaherong nangangailangan ng espesyal na atensyon, kabilang na mga senior citizen, buntis, persons with disabilities at mga batang pasahero. Nagbigay rin sila ng gabay sa mga pasaherong nahihirapan sa mga proseso ng pagsakay at dokumentasyon. Malaking tulong din ay binigay ng PCGA sa pagpapatupad ng Online Reservation Assistance System o ORAS, lalo na sa mga first-time users, senior citizens at mga pasaherong walang dalang gadget o hindi pamilyar sa online registration process. Sa kabuuan, nanatiling maayos ang daloy ng pagpasok, pagproseso at pagsakay ng mga pasahero sa Calapan Port sa kabila ng ilang bagong patakarang ipinatutupad sa pantalan. Ipinakita ng PCGA at ng mga katuwang ahensya ang kahalagahan ng koordinasyon, mabilis sa pagtugon at malasakit sa publiko upang matiyak ang ligtas at maayos na biyahe ng mga pasahero nakaraang Semana Santa. Isang makabuluhan na paggunita sa tradisyonal na salubong ang isinagawa sa Santo Niño Cathedral nitong linggo ng pagkabuhay bilang bahagi ng pagdiriwang ng Semana Santa. Narito ang report. Isang makabuluhan na paggunita sa tradisyonal na salubong ang isinagawa ng Santo Niño Cathedral nitong linggo ng pagkabuhay bilang bahagi ng Semana Santa. Matapos ang katahimikan ng Biyernes Santo at Sabado de Gloria, nagtipon ng maraming mananampalataya upang saksihan ang makasaysayang pagtatagpo ng mahal na Birheng Maria at ng muling nabuhay na si Hesukristo. Isang tagpo na sumisimbolo ng tagumpay ng buhay laban sa kamatayan, liwanag laban sa katiliman at pag-asa laban sa dalamhati. Isa sa pinakatampok na bahagi ng ritual ang pagtanggal ng lambong ng Birheng Maria na sumasagisag sa pagwawakas ng kalungkutan at pagpasok ng kagalakan sa puso ng bawat Kristiyano. Kasabay nito ang awitan at panalangin ng mga deboto na lalong nagbigay buhay sa diwa ng paggunita. Ayon sa mga dumalo, ang salubong ay hindi lamang isang tradisyon kundi isang paalala na sa kabila ng mga pagsubok at bighati sa buhay, mayroong muling pagkabuhay at bagong simula na naghihintay. Ipinakita rin sa nasabing gawain na walang dilim ang magtatagal sapagkat sa piling ni Hesukristo, ang bawat wakas ay maaaring maging panibagong simula at ang bawat luha ay mapapalitan ng galak. Naging mapayapa at maayos ang kabuang paggunita sa lungsod sa tulong ng mga kinaungkulang ahensya at mga volunteer na nagbantay upang masiguro ang kaligtasan ng mga nakibahagi. Umabot sa mahigit 40,000 inbound passengers ang naitala sa mga pantalan sa buong lalawigan sa kasagsagan ng biyahe ngayong Semana Santa ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Naging maayos at mapayapa naman sa pangkalahatan ang operasyon sa mga pantalan sa lalawigan. Umabot sa mahigit 40,000 inbound passengers ang naitala sa mga pantalan sa buong lalawigan sa kasagsagan ng biyahe ngayong Semana Santa ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa ulat ng tanggapan as of 6 a.m. ng April 6, 2026, araw ng Lunes, iniulat na umabot sa kabuang 40,141 inbound passengers at 4,600 rolling cargos ang namonitor mula April 2 hanggang April 5 ng alas 10 ng gabi. Dagdag pa dito, mula hating gabi hanggang alas 5:48 ng umaga ng April 6, nadagdagan pa ng 1,417 pasahero at 201 rolling cargos ang dumating sa iba't ibang pantalan sa lalawigan. Samantala, nanatiling mataas din ang bilang ng outbound passengers kung saan naitala ang 38,046 na pasahero at 4,883 rolling cargos sa parehong nabanggit na panahon. Araw ng Lunes, nadagdagan pa ito ng 7,358 na pasahero at 552 rolling cargos na bumiyahe palabas sa lalawigan. Pinakamataas ang naitalang bilang sa Port of Calapan kung saan umabot sa 25,320 inbound at 22,760 outbound passengers ang naitala. Sa hiwalay na report nitong April 6, umabot sa 717 pasahero at 157 rolling cargos ang dumating habang 2,064 pasahero at 304 rolling cargos naman ang umalis. Sa Balatero Port, nakapagtala ng 14,022 inbound at 13,844 outbound passengers. Araw pa rin na Lunes, April 6, may karagdagang 577 inbound at 5,242 outbound travelers ang naitala.
Samantala patuloy din na maayos ang daloy ng biyahe sa Rojas Port na may 799 inbound at 1,442 outbound passengers sa parehong nabanggit na panahon. Ayon sa mga otoridad, nananatiling regular ang biyahe sa lahat ng pantalan at walang naitalang malaking aberya sa kasagsagan ng pagdagsa ng mga pasahero. Patuloy naman binabantayan ng mga kinukulang ahensya ang sitwasyon sa mga pantalan at ipinatutupad ang mga safety measures upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng mga biyahero habang nagpapatuloy ang pag-uwi at pagbalik ng mga pasahero matapos ang Semana Santa. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, matapos ang naunang pahayag na nahaharap sa hamon ang pamunuan ng Oriental Mindoro Electric Cooperative o ORMECO, kaugnay ng kasalukuyang sitwasyon ng supply ng kuryente, malugod na ibinalita ng nasabing kooperatiba ang muling pagbalik sa normal ng supply ng kuryente sa lalawigan matapos ang agarang pagtugon at mahigpit na koordinasyon ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan at sektor ng enerhiya. Matapos ang naunang pahayag na nahaharap sa hamon ang pamunuan ng Oriental Mindoro Electric Cooperative o ORMECO kaugnay ng kasalukuyang sitwasyon ng supply ng kuryente dahil sa epekto ng pagtaas ng presyo ng krudo, limitadong supply ng fuel at pagkantala ng delivery nito, malugod na ibinalita na nasabing kooperatiba ang muling pagbalik sa normal na supply ng kuryente sa lalawigan matapos ang agarang pagtugon at mahigpit na koordinasyon ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan at sektor ng enerhiya. Ayon kay Engineer Humphrey Dolor, General Manager, pinahihintulutan na rin muli ang pag-export ng sobrang kuryente mula sa Oriental Mindoro patungong Occidental Mindoro. Layunin nito makatulong sa nararanasang kakulangan ng supply sa karatig lalawigan, lalo na ngayong panahon ng matinding tag-init. Ipinahayag din na nagbalik na sa normal ang operasyon ng power supply system kasunod na matagumpay na pagdaragdag ng kapasidad sa grid. Tinatayang humigit kumulang sa 5 megawatts ang naidagdag at ito ay nakasynchronize na upang matugunan ang patuloy na pagtaas ng demand sa kuryente, partikular tuwing hapon. Batay sa pinakahuling dispatch report, may sapat na reserbang kuryente ang lalawigan. Kinilala rin ang malagang papel ng National Electrification Administration o NEA, National Transmission Corporation, TRANSCO at National Power Corporation, NPC sa mabilis na aksyon at koordinasyon upang maibalik ang normal na operasyon ng supply ng enerhiya sa lalawigan. Patuloy namang hinihikayat ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente upang mapanatili ang sapat at matatag na supply sa buong lalawigan.
Samantala mula sa nararamdamang pagod at pangamba sa napakataas na halaga ng gasolina, nakadama ng saya at pansamantalang kapayapaan ng loob ang mga tricycle drivers sa lungsod matapos ipamahagi ang tig-5,000 pisong cash subsidy nitong Abril 8 sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development. Katuwang ang pamahalaang lungsod ng Calapan. Nakahanda ng ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang fuel subsidy para sa mga tricycle drivers sa Calapan City bilang bahagi ng tulong ng pamahalaan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Isasagawa ang payout sa darating na April 8, 2026, araw yan ng Miyerkules, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Gaganapin ito sa iba't ibang lugar sa lungsod, kabilang ang Calapan City Plaza Pavilion, Santa Rita Covered Court, Pachoca Covered Court at City Hall Covered Court upang mas mapadali ang distribusyon sa bawat barangay. Ipatutupad ang payout batay sa barangay grouping upang maiwasan ang siksikan at mapanatili ang maayos na daloy ng pamamahagi. Pinapayuhan ng mga benepisyaryo na alamin na nakatalagang venue para sa kanilang barangay bago magtungo sa payout site. Kabilang sa mga kailangan dalhin ng mga kwalipikadong tricycle driver ang photocopy ng kanilang 2026 Motorized Tricycle Operators Permit o MTOP o papel ng prangkisa at photocopy ng valid ID gaya ng driver's license para sa verifikasyon. Ang programang ito ay bahagi ng patuloy na hakbang ng pamahalaan upang matulungan ang sektor ng transportasyon na lubos na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng krudo. Layunin nitong maibsan ang gastusin ng mga driver at mapanatili ang kanilang kabuhayan sa gitna ng hamon sa ekonomiya. Isasagawa ang payout sa pakikipagtulungan ng City Social Welfare and Development Department at Business Permits and Licensing Office sa lungsod na siyang nangasiwa sa maayos na implementasyon ng programa sa lokal na antas. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang lokal na pamahalaan sa DSWD at sa iba pang katuwang na ehensya sa pagsasakatuparan ng nasabing tulong pinansyal para sa mga tricycle driver na itinuturing na mahalagang bahagi ng pampublikong transportasyon sa lungsod ng Calapan. Pinaalalahanan din ng mga benepisyaryo na sumunod sa itinakdang schedule at panatilihin ang kaayusan sa mga payout site upang masiguro ang mabilis at maayos na distribusyon ng ayuda. Samantala sa ibang balita, matagumpay na nasagip ng Philippine Coast Guard ang dalawang mangingisda matapos bahagyang lumubog ang kanilang sinasakyang motorbangka sa karagatan na sakop ng Barangay Estrella sa bayan ng Nauhan noong 9 ng Abril 2026. Matagumpay na nasagip ng Philippine Coast Guard o PCG ang dalawang mangingisda matapos bahagyang lumubog ang kanilang sinasakyang motorbangka sa karagatang sakop ng Barangay Estrella sa bayan ng Nauhan nakarang 9 ng Abril. Ayon sa ulat ng Coast Guard Station Oriental Mindoro sa pamamagitan ng Coast Guard Mobile Post, Nauhan agad na rumisponde ang kanilang mga tauhan matapos matanggap ang insidente. Kagad na inulunsad ang isang search and rescue team na nagtungo sa naturang lugar upang magbigay ng agarang tulong. Sa paunang investigasyon na pag-alamang nagkaroon ng butas ang kaliwang bahagi ng motorbangka dulot ng malalakas na alon na naranasan ng mga mangingisda. Dahil dito unti-unting pinasok ng tubig dagat ang sasakyan hanggang ito'y bahagyang lumubog. Agad naman nagsagawa ng towing operation ang rescue team kung saan ligtas na naihatid ang motorbangka pabalik sa pampang ng Barangay Estrella, samantala ang dalawang sakay nito ay kapwa nailigtas at nasa maayos na kalagayan. Muling pinaalalahanan ng Philippine Coast Guard ang publiko lalo na mga mangingisda at iba pang naglalayag na mahigpit na sumunod sa mga itinakdang safety protocols upang maiwasan ang kapahamakan sa karagatan. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime.
Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. In-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Ayon kay Baco Mayor Alan Roldan, April 4 pa nang namataan ang usok sa bahagi ng Mount Halcon. Natukoy ito sa Sitio Sulong, Barangay Ignacio, bagamat bulubundukin ng lugar, ay agad itong narespondehan ng mga konsernadong ahensya kasama ang mga katutubong mangyan sa lugar. Wala namang natalang malaking halagang napinsala o nasawi sa naturang insidente. Sa ulat, nagtungo ang 4 na tauhan ng Baco Fire Station sakay ng 2 motorsiklo sa Sitio Sulong, Barangay San Ignacio matapos maitala ang isang non-structural fire o bush rubbish fire nitong Lunes, ika-6 ng Abril 2026. Ayon sa ulat, natanggap ang alarma dakong alas 11:20 ng umaga at agad na rumisponde ang mga bombero sa layong humigit kumulang ng 25 kilometro mula sa kanilang himpilan. Dumating ang mga tauhan sa lugar bandang 1:20 ng hapon. Sa isinagawang paunang pagsusuri kasama si Barangay Councilor Alan de Ocampo, napagalamang ang sunog ay nasa decaying stage na o halos nauupos na may konting usok na lamang na namataan mula sa malayo. Batay naman sa pahayag ni Barangay Tanod Danny Damago na personal na nagtungo sa pinangyarihan bandang alas 10 ng umaga matapos ang 15 hanggang 20 kilometrong paglalakad sa bulubunduking lugar. Ang mga katutubong mangyan na naninirahan sa lugar ay agad na gumawa ng fire breaks upang mapigilan ang pagkalat ng apoy. Tinatayang umaabot sa 5 ektarya ng scrubland o lupang tinutubuan ng damo, kugon at mga palumpong ang naapektuhan ng sunog. Gayunman, wala na italang nasirang istruktura, nasugatan o nawalan ng tirahan. Ang nasabing lugar ay bahagi ng isang ancestral domain na tinitirahan ng mga katutubong mangyan. Ayon sa Bureau of Fire Protection BFP, wala pa ring tinatayang halagang pinsala sa insidente dahil puro damuhan at palumpong lamang ang nasunog. Patuloy ang paalala ng otoridad sa publiko na maging maingat sa pagsisiga lalo na sa mga tuyong damuhan upang maiwasan ang paglaganap ng sunog, partikular na sa mga bulubunduking lugar. Sa kaugnay na balita, nananatiling iniimbestigahan ng lokal na pamahalaan ng Baco ang sanhi ng patuloy na bush forest fire sa kabundukan ng Mount Halcon na posibleng dulot ng matinding init ng panahon o pagkakaingin.
Nananatiling iniimbestigahan ng lokal na pamahalaan ng Baco ang naging sanhi ng bushel forest fire sa kabundukan ng Mount Halcon na posibleng dulot ng matinding init na panahon o pagkakaingin. Sa direktiba ni Baco Mayor Alan Roldan, agad nilang nagsagawa ng pagpupulong ang pamahalaang lokal kasama iba't ibang ehensya upang maglatag ng konkretong hakbangin sa pagsugpo ng nasabing sunog. Kaugnay nito, nagpalabas ng executive order para sa pagbuo ng isang task force na siyang tumututok sa insidente ngayon at iba pang kaugnay na sakuna. Batay sa inisyal na ulat ng Bureau of Fire Protection Baco, tinatayang umabot sa 300 meters by 490 meters ang lawak ng apektadong lugar. Sa kabila ng limitadong manpower at kagamitan, tiniyak ng pamahalaan na nanatiling prioridad ang kaligtasan ng mamamayan. Agad din nilang nagtatag ng Incident Command Post sa Sitio Hulo, Barangay San Ignacio na nagsilbing sentro ng komunikasyon Agad din nila nagtatag ng Incident Command Post sa Sitio Hulo, Barangay San Ignacio na nagsilbing sentro ng koordinasyon at iba pang depensa laban sa posibleng paglapit pa ng apoy sa komunidad. Isinagawa rin ang paglikha ng fire lines o fire breaks upang mapigilan ang pagkalat ng nasabing sunog. Ayon pa rin sa opisyal na pahayag ng Baco, nakipag-ugnayan rin sila sa Department of Environment and Natural Resources at iba pang ahensya. Nanawagan rin ang pamahalaan lokal sa publiko na makiisa, manatiling mapagmatyag at sumunod sa mga direktiba ng otoridad ng otoridad upang maiwasan na maulit ang ganitong insidente at sa patuloy na pangangalaga ng kalikasan. Inilunsad ng Social Security System o SSS ang Kasambahay Caravan upang hikayati ng mga household employer na iparehistro ang kanilang mga kasambahay at matiyak na sila ay saklaw ng Social Security Protection Program ng bansa. Inilunsad ng Social Security System ang Kasambahay Caravan upang hikayati ng mga household employer na iparehistro ang kanilang kasambahay at matiyak na sila ay saklaw ng Social Security Protection Program ng bansa. Isinagawa ang caravan sa Metro Manila at ilang lugar habang nakalatag na rin ang pagsasagawa nito sa iba't ibang sangay ng SSS sa bansa. Layunin ng programa na mabigyan ng sapat na proteksyon ang mga kasambahay na kadalasang hindi nabibigyan ng benepisyo sa oras ng pangangailangan. Maaari ring mag-avail nila ang mga rehistradong kasambahay ng loan programs ng SSS tulad ng salary at calamity loans. Gayon din ang karagdagang proteksyon mula sa Employees Compensation Program para sa mga work-related na karamdaman, kapansanan o pagkamatay. Samantala, binigyan diin ng SSS na mahalaga ang partisipasyon ng mga employer upang mapalawak ang social security coverage ng sektor ng kasambahay. Bahagi ang caravan ng mas malawak na kampanya ng SSS upang mailapit ang kanilang serbisyo sa mga kasambahay at kanilang employer, lalo na ang mga hindi pa rehistrado. Kabilang sa mga serbisyong inihatid sa mga site ang SSS registration, pag-i-issue ng SSS number, pag-update ng member records, assistance sa online services gaya ng My.SSS, pagbuo ng payment reference number o PRN, aplikasyon sa loan at benepisyo at orientation ukol sa coverage at obligation ng mga employer. Sa ilalim ng Republic Act No. 11199, obligadong iparehistro ng employer ang kanilang kasambahay sa loob ng 30 araw mula sa pagkuha nito sa trabaho at tiyaking na ihuhulog ang kaukulang kontribusyon. Para sa mga kasambahay na kumikita ng 5,000 pataas kada buwan, kinakaltas ng employer ang bahagi ng empleyado sa sahod at dinadagdagan ito ng sariling kontribusyon bago ihulog sa SSS. Samantala kung 5,000 pesos pababa ang sahod, buong kontribusyon ay sasagutin ng employer. Sa ibang balita, formal nang nanumpa sa tungkulin si Dr. Bernardo Aido N. Cepeda bilang bagong Regional Director ng Department of Science and Technology o DOST para sa Mimaropa Region sa isang seremonyang ginanap sa DOST Central Office noong Marso 31, 2026.
Formal nang nanumpa sa tungkulin si Dr. Bernardo Cepeda bilang bagong Regional Director ng Department of Science and Technology para sa Mimaropa Region sa isang seremonyang ginanap sa DOST Central Office na karang-31 ng Marso. Pinangunahan ng oath-taking ceremony ni Dr. Renato Solidum Jr. kasama si Engineer Sancho Maborang at dinaluhan ng iba pang opisyal ng ahensya, mga kawani ng DOST Mimaropa at mga miyembro ng pamilya ni Dr. Cepeda. Sa kanyang talumpati, pinigyantiin niya ang patuloy na pag-angat ng rehiyon ng Mimaropa Region bilang isa sa mga destinasyong pinipili ng mga turista at mamumuhunan. Aniya, mahalagang maiposisyon ng rehiyon bilang sentro ng kaunlaran sa iba't ibang sektor kung saan may mahalagang papel ang agham at teknolohiya sa paghahatid ng mga programa at solusyon na direktang makikinabang ang mga komunidad. Ibinahagi rin niya ang kanyang bisyon para sa regional office sa ilalim ng temang teknolohiya at agham na ramdam, aarangkada na sa Mimaropa at Tara Pamimaropa na naglalayong gawing mas kapakinabang at mas maramdaman ng publiko ang mga inisyatiba sa science and technology. Ayon pa kay Dr. Cepeda, layunin niyang palakasin ang implementasyon ng mga programang pang-agham at teknolohikal sa rehiyon, partikular na sa larangan ng agrikultura, disaster resilience at digital innovation upang mas mapabilis ang pag-unlad at mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan. Samantala, ipinahayag naman ng pamunuan ng DOST ang kanilang buong suporta sa bagong Regional Director ng Mimaropa, kasabay ng panawagan na ipagpatuloy ang mga programang maghahatid ng inklusibong kaunlaran sa buong rehiyon. Maaari niyo rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at like din ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at informasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Morena Lim, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.